na tayo sa isang katotohanan na dapat bayan ay malaman. Alam mo, mga kapatid, ito po si mga kalaban ni mga galit kay Sara Duterte, galit rin kay Duterte, kay Digong Duterte. So lahat na lang po ng galit sa mundo ay nilalabas nila. At wala silang pakialam kung ano sabihin ng bayan sa kanila. Dumarating na po kasi sila sa punto na wala na sa katwiran mga ginagawa nila. Sumusubra pa sila sa kung anong dapat nilang gawin. Dumating po sila sa diskarte na kahit hindi na makatarungan ay ginagawa nila. Kagaya ng ano po, kagaya po ng pagpapatawag, pagpasampinan ng mga testigo, bawal po yun. Hindi sila binigyan ng kapangyarihan ng konstitusyon na magsampina na magsampina. So kung ang leksyon natin sa buhay na dapat sana natutunan ng ating mga congressman o congresswomen ng mga bayan natin, basta po kapangyarihan na hindi binigay sa impeachment proceedings ay hindi ninyong pwedeng gawin. Noong una, napaso na kayo. Nung ginawa ninyo, yung 4 na reklamo noong 2024, 2025 na sinampa. Yung unang 3 reklamo ng 2022, December 2, December 4, December 19 na sinampa, ay kusang binasura ninyo na at para paboran yung pang-4 na reklamo. Wala po sa kapangyarihan nyo yan. Pero ginawa nyo, ang nangyari po ay kayo po ay binasura ng Supreme Court. Pinahiya po kayo ng Supreme Court. Nakalive ako ga. Pakichat na lang ga. So, ganito yun marubdob kayo na nagagalit kayo sa Supreme Court. Karapatan daw ninyo at kapangyarihan na magdiskarte kung paano niyo papatupad ang inyong trabaho bilang sa pagsasagawa ng impeachment laban sa isang impeachable officer. Ay, magandang gabi. Mr. Lacson Gadya. Gamora. So good evening, my friend, my playmate at the emisyo Marawi. Okay, ganito si Mr. Really Assistio. Ganito po yung kasimple lang. Let us summarize the powers given by the Constitution. What the Constitution does not give, you cannot get. Yan lamang po. So sa batas po ng prinsipyo ng ating tatahakin, kung ano ang hindi ibinigay na kapangyarihan kapag ang kapangyarihan na pinag-uusapan ay nakakasakit sa ibang tao, ay hindi mo pwedeng gagawin kung walang klarong batas na nagsasabi. Kaya nga po, babalik ka rin po sa the topmost right of the people stated in Section 1, Article 3, that says, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law, nor any person shall be denied the equal protection of the law. Dalawang klaseng karapatan dyan. Pinag-usapan, karapatan kasi masasaktan ng tao. So walang tao na maaring maaresto, maaaring patayin, maaaring kunan ng kayamanan at pagkakaitan ng karapatan ng patas na pagtingin ng batas. Yan sinasabi ng pinaka number 1. Ang lahat po na nakalagay sa Bill of Rights natin ay diyan lamang nagsisimula sa Section 1, Article 3. Yung iba dinitalye na lang. Kung sa batas, pwede mong tawagin enabling laws, enabling provisions. So ngayon, kung ganun po, dadako tayo sa mga hearings na ginagawa ng Kongreso. Dalawang uri po ang hearings na ginagawa ng Kongreso. I want to let your dilemma. Number 4 o number 5 sa bar exam at her time.
sa San Beda University sa graduate. I want to lecture Jinky Luistro. I want to lecture uh, shall I call, pretenders from the UP College of Law. Kagaya ni Terry Redon, kagaya ni Jesus Palsis, kagaya ni Dino De Leon, buti medyo maingat na siya ngayon, medyo mahinahon na siya ngayon. Isa pang mayabang dyan, si Attorney Arman Virgil Ligutan. Professor daw siya ng College of Law ng UP. Ito medyo bumahag ang buntot din si Barry Guevara, dating spokesperson ni Leni Robredo. Lagi mga mali-mali po binabanggit ninyo. Balik tayo po sa simula. Let us go to the beginning. Let us go to the basics. At magtanong kayo, ang lahat ba ninyo na gagawin ay pwede? Ganito po yun. Kung magtanong, kung congressman ka, kahit hindi, gusto ko makinig dito si Zia Adyong Alonto at saka si Yasser Alonto Balindog. Gusto ko makinig kayo lahat dito. Para alam nyo ang gagawin nyo pag nilagay kayo sa Committee on Justice. Lahat po ng bagay na gagawin niyo sa loob ng Kongreso bilang trabaho niyo bilang congressman, the powers of the members of the House of Representatives acting as one, collectively, ay plenary, parang unlimited. You can subpoena anybody. You can call for the documents. You can do whatever you want. You can imprison any person who acts as witnesses and resource persons kapag nagsisinungaling. But then, you can do that only in investigations for the purpose of making your laws. Yan lang yan. Kasi yan naman ang talagang inherent work nyo. Yung other work na binigay sa mga justices, ang mga congressmen, ay incidental work lang yan. Pwede mong tawagin accidental work o trabaho special work. Hindi nyo po trabaho ang mag-aakusa ng tao. Ang trabaho nyo po ay as legislators, lawmakers, legislative. You can never be prosecutorial jobs. That is only given to you as a special job whenever. Because why special? Kasi bihira lang mangyari. So there now the distinction lies. Pagkakaiba. Sa gitna ng trabaho nyo bilang pag-uusisa kung mag-uusig kayo sa impeachment o hindi sa isang banda at sa kabilang banda, trabaho na pagsasagawa ng batas. Let it be known. You can subpoena anybody. You can order for the production of the documents if you want, as long as it is a kind of job that does not prejudice any right of any person. Kung legislative lang na trabaho, pwede kayo magpakuha na kahit ano yan. Okay? That's one thing. Ngayon, ito na kayo ang trabaho nyo bilang prosecutor kung magdetermina kung magsasampa kayo ng kasong impeachment laban sa isang impeachable officer. Dito, wala kayong karapatan magsampina. Itanong mo sa lahat ng piskal, walang sampina power ang mga prosecutor ng piskal. Wala silang sampina power ang NBI. Gumagawa lang yan ng sampina lang yan, pero huwag mong pansinin. Hindi ka kaya bilanggo ng mga yan. Yung subpoena power na pinag-usapan na totoo at tunay, yung subpoena power na kung hindi mo susundin ay pwede kang ipakulong. Isubpoena ka ng NBI, hindi ka pwede ipakulong kung ayaw mo. Ipasubpoena ka ng piskal, hindi ka mapakulong kung ayaw mo. Ganun ako kasimple. Ipasubpoena ka ng board members sa probinsya, hindi ka makulong kung ayaw mo. Ipasubpoena ka sa sangguniang panlalawigan, sangguniang pambayan, sangguniang panlungsod, hindi ka makukulong kahit kung ayaw pumupunta. Sa House of Representatives, hindi ka rin makukulong kung ipasubpoena ka
ng House of Representatives kung ang trabaho ay pag-imbestiga sa impeachment. Iba yun. Special work yan. Sui generis ang tawagin. Ibig sabihin pa ng sui generis ay no equal. There is no other class of that kind. It is only one of its kind. Kaya, from that premise, from that principle, you can never move and issue orders to subpoena Madriaga from BGMP. Pero gagawin nila, okay, tignan natin. I am very much confident na paglabas ng order ng Supreme Court in action on the 3 impeachment complaints filed by Zara and 2 groups of lawyers, sigurado mananalo si Sara dyan, pinapatigil ang pag-issue ng subpoena. Pinapasabpina nyo rin ang NBI patungkol sa mga records ng investigasyon nila patungkol sa yung death threat kuno ni Sara na hindi naman death threat. Tinawag nyo ng death threat kasi galit kayo. Ano pag pinasabpina ninyo? Pinasabpina ninyo yung abogado ni Sara Duterte na si Attorney Michael Pua. That is even despite the clarity of the prohibition of the lawyer-client relationship that no lawyer can speak against the client. If a lawyer speaks against the client about their secrets, the lawyer will be imprisoned under the revised penal code. Magpasampi na din kayo ng mga salin ni Sara doon sa ombudsman, tapos papuntahin niyo si Remulla. That cannot be done. Tapos si Remulla na independent officer pa siya. He cannot even be dictated upon by Congress. Pwede niyang hindi igalang yan. Pwede kayo mag-request ng document pero but not in the subpoena. You have no power to subpoena in acting on your powers to investigate in relation to impeachment. You cannot even also subpoena, much less the bank records. Because aside from the fact that it is not given to you as your power, it is prohibited for any body that is not a court to subpoena any bank records. Bakit po? Kasi sa bank records naman, mas mataas ang level ng protection. Mayroon diyang Republic Act 1405 na nagsasabi, ang exempt lang is cases of impeachment. Hindi kasama sa exemption ang proceedings of impeachment, kundi cases of impeachment lang. Sa pag-imbestiga pala ng proceedings pala yan. Nag-imbestiga pala kayo kung magsasampa kayo ng kaso o hindi. Tapos nagpasampina pa kayo, napapahiya. Puro kasi mga bobo, kasi mga abogado dyan sa Committee on Justice. Andyan si Dilema na galit kay Duterte. Number 5 sa bar exam, na bubo-bubo. Andyan si Luis Tro na University of Batangas na cum laude ata. Magsama na lang kayo ni Claire Castro, cum laude sa UST. Andyan si Terry Redon, graduate ng UP College of Law. Pinapahiya nyo ang UP. Kaming mga mamamayan na nagbabayad ng buwis ang nagpapaaral sa inyo sa UP, tapos ganun ang produkto nyo. Ganun ang gagawin nyo. Dapat yung tandaan rito sa principle in acting as an investigator or prosecutor or an investigator to determine whether you will prosecute or not an impeachable officer, you have no power to subpoena. The only power of yours if you are making laws. Kaya nga, discarte sana ninyo, kunwari, nag-investigate kayo in aid of legislation sa kanyo na pinatawag. Tapos kung may makuha kayo, sa kanyo gagamitin sa total wala ng prohibition. Pero itong ginawa ninyo, ito, ibang klase ito. At one thing more dyan, pinatawag nyo sa bilangguan na nakakulong ito si Ramil Madriaga. Now, my topic today is limited only to that by saying to the effect
na matuto naman kayo. Believe you me, ang inyong dapat gawin pag nakakasakit kayo ng damdamin ng mga tao, bawal po magsampina. Ang pwede lang yan, doon sa mga walang hindi masaktan, may opisina, may mga record sa mga kung ano-ano, pwede nyo patawag. Tapos tapusin ko lang muna yung bank secrecy law. Bakit? Ano ang protection pa sa bank secrecy law? Maliban sa bawal magsampina. Ito po yun. Nakalagay po sa section 2 ng ating Article 3 ng Constitution, nagsasabi, the right of the people against unreasonable search and seizures shall be inviolable. That includes the rights to protect their homes, papers, and effects. So, pag nagpasampina ka, in effect, nagpapasearch ka. Isi-search mo ngayon ang bank records ng tao. What does it do? It says that you can only do that. Sinabi kasi, no warrant of arrest shall issue except upon probable cause to be determined personally by the judge. After examination under oath, the complainant and the witnesses he may produce. Ganun lang ako kasimple. Judge, hindi naman judge sa Committee on Justice. Kaya hindi niyo pwedeng gawin yan na magpatawag kayo ng bank at saka isi-search yung bank records niya. That is another protection of the bank records. Another protection of the bank records is this, Section 3, Article 3. The right to the privacy of communication shall be inviolable except upon lawful order of the court. And you, Justice Committee, is not a court. Naintindihan na ninyo? Tapos ipasampinan yung abogado ni Sara at saka abogado ni Attorney Manasseh Carpio na gumawa ng kanilang salin. Papasampinan yung mga records ng mga korporasyon ng mga negosyo nila ni Sara. Grabe. Tapos, that act is actually the work, the nature, the inherent work of an impeachment court. Trabaho ng korte yun. So you are now threading into the exclusive power of the Senate impeachment court. Kaya dyan, sigurado ako mapapatigil kayo ng Supreme Court sa ginagawa nyo yan. Dito, magtutok-tok lang ako sa trabaho kay Ramil Madriaga. Ang isa sa rason na pagpatawag nila kay Ramil Madriaga, interviewin nila si Madriaga sa affidavit ni Madriaga. Ito po, ipakikita ko sa inyo muna ang affidavit ni Madriaga. O di kaya, affidavit lang muna ni Madriaga. Kung saan sila interesado. Ito po ang affidavit ni Madriaga. Yan. Palaki natin. So, sa affidavit ni Madriaga, nagsasabi siya, 1 billion pesos cash inside Super Granja. Around the first quarter of February 2020, hindi pa sa panahon ni Sara yan, ang panahon pa ni Digong Duterte yan. Mayor pa lang si Sara nito. I was instructed by Master Sergeant Canlas, a PSG officer whom I came to know in Davao, to pick up a Super Granja at Jollibee Kamuning, Quezon City, and deliver it to a car wash along Daang Hari, Muntinlupa City. From the meeting point, I was told to proceed to Katarungan Village nearby, where I handed the case to the two men who were inside a black Honda Civic. Grabe ka naman. Kung totoo yung sinasabi mo na may dala ka na 1 billion sa Super Granja, ibibigay mo pa ng gastos na ganun-ganun na lang? At sino ba siya para pagkatiwalaan na magdadrive ng 1 billion? Grabe ito Hindi na kanay kapaniwala ito. Tapos, this delivery was later verified through a call from President Duterte himself. Sino tinawagan ni Duterte? Who confirmed that the vehicle was received by those two men whose name I can no longer recall. Ay, 1 billion ang dineliver mo. Hindi mo maalala ang tao na included sa pagpadala ng 1 billion? Ganun po si
Ganun po si Badriaga na gusto nila na testigo. Ito naman, sinabi niya sa number 23 paragraph niya, cash inside Honda Civic delivered to the Santiago family at Jordan Plains of Novaliches, Quezon City. Sabi ni Madriaga, sometime in January 2022, VP Zara instructed me. January 2022, Ramil Madriaga ay mayor pa lang si Sara. Naging vice president siya, na-elect pa lang siya, nahalal pa lang siya noong May 2022. Dito pa lang kita na kasinungalingan mo na nag-imbento ka lang ng kwento. At sinabi mo, you were instructed by VP Sara through a phone call to pick up a Honda Civic containing cash near the Kislap warehouse and deliver it to Jordan Plains, Novaliches, Quezon City, specifically to the house of the Santiago family, which had a green gate and was located inside a gated village. Alam mo, doon dati ako nagtatrabaho bilang civil engineer sa Jordan Plains Subdivision. Maniwala ka sa kwento nitong gagong ito. So, yan. So, balikan natin. Bago ako pupunta sa isang bilyon na kwento niya, balikan natin yung sinasabi niya nag-deliver din siya ng 4 na duffel bag na may laman ng 33 billion. Confidential fund. Sabi niya, number 17, around December 2022, Colonel Nolasco sent me a text message instructing me to see him. I arrived at Ultra Pasig City. At around 1:30 p.m., I stayed with Colonel Nolasco until Colonel La Chica and 2 DepEd vehicles arrived past 3 p.m. with 4 duffel bags of money. Number 18, Colonel La Chica handed to me portions of that money. Ba, sino ka? Para bigyan ng pera ganun kalaki. Amounting to around 33 million to 35 million per duffel bag. To be delivered to various people. Pagkatiwalaan ka, i-deliver sa iba-ibang tao, ha? Number 18.1 paragraph. One of the duffel bag of money was for a mayor in Laguna. Hindi mo nga bagay kung sino mayor. I personally delivered it to a man in Cabuyao, Laguna, near the industrial park area. Sino naman ang man na yon? Anong kinalaman sa mayor niyan? Hindi mo naman binabagit pangalan. My God, ako na-deliver 35 million. Kilala ko na lahat. Alam ko na lahat ng mga detalye niyan. Pati plate number na sasaking dinadrivean ko. Sinabi mo, paragraph 18.2, another duffel bag of money was delivered to a comedy bar owned and frequented by San Sebastian College Law alumni located in the Timog area. When I arrived, I saw OVP spokesperson Reynold Monsayak, former classmate of VP Sara. He signified for me to go upstairs and leave the money at his office. Ganun lang ba kasimple yun? 35 billion ang bitbit, tapos ganun-ganun na lang, isinyasan na lang kita, akit mo yung bag, iakit mo bag. Parang ganun lang. Grabe naman to. 18.3, paragraph. Another duffel bag of money was left in the car, which I drove to the ombudsman parking compound. When I arrived, the guard signaled for me to park at a specific reserved spot, and I placed the keys on top of the left front wheel. After I left, I saw someone retrieve the keys and drive the vehicle away. Yan. Tapos sabi niya, paragraph 19, delivery to Santiago family, ibang delivery to 80 million na naman to sinasabi niya. Cash inside Vios. On another occasion, around the same period, I was handed a white Vios by Colonel Nolasco, which contained money amounting to roughly 80 million pesos. Number 20, paragraph. Colonel Nolasco instructed me to drive it to the parking lot of SM Mega Mall. I followed his instruction, locked the car, placed the keys on top of the left front wheel, and then moved away and waited until someone retrieved the keys and drove off. One day, I saw the same Vios being driven by the wife of Ombudsman Prosecutor Ryan Ray Kilala. Ang problema, si Rhea na asawa ni Ryan Ray Kilala ay hindi nga marunong magmaneho at walang lisensya sa LTO. Yan ang pinaka-problema niya. So, ladies and gentlemen, kahit hanggang dyan na muna tayo. Ang tanong na lang dito is, totoo ba yun? Yan ang tanong. Totoo ba yan? So, sagutin natin kung gaano katotoo yan. Ito ngayon. Ipakita ko muna sa inyo ang example ng Super Granja.
May sample natin ng Super Granja. Ito, Super Granja, example. Ladies and gentlemen, sa mga audience ko, ang gusto ko ay analisahin ninyo ang laki ng Super Granja at ipakita ko sa inyo kung gaano karami ang 1 billion na bitbit ko ng Super Granja. Ito po yung Super Granja. Ladies and gentlemen, yan po ang Super Granja. Ganong kalaki. Yan ang itim na Super Granja. Ito naman ang medyo kulay de gatas. Yan naman ang gray. Ganong klase ang mga Super Granja. Yan ang pinakamalaki. Ganong kalaki. Ang tanong, analisahin ninyo, kasya ba ang 1 billion dyan? Kasya ba ang 1 billion dyan? Ang tanong, iyan pong tanong. Ito ngayon, ladies and gentlemen, ipakita ko sa inyo kung gaano karami ang 1 billion. Tingnan nyo, kayo na maghusga kung magkasya ang 1 billion dyan. Ito pong, ang pera na 1 billion na tig 1,000 kada isa. Tig 1,000 na 1 billion. Ito po. Matanong ko kayo, ganon po karami ang 1 billion. Kasya ba yan sa Super Granja? Kung hindi magkasya, nagsisinungaling si Ramil Madriaga. 1 bilyong piso yan, Lux. 1,000 kilos, 1 ton yan, 1 ton. 1,000 na 1 billion. Yan po, ganun karami ang 1 billion. Kita nyo kung gaano kalaki. Magkasya kaya sa loob ng 1 Granja, ng 1 deliveran lang? So, yan po nakita ninyo. Dito natin nakikita na ang dali lang nila sabihin sa kanilang utak na lulukuhin lang tayo mga Pilipino. Ang alam ko baka si Congressman Zia Adjong Alonto at si Congressman Yasser Balindong baka meron ng ganon. Kasi balita ko nabigay ng kada boto tag 25,000 last hour. So, yan po gano'ng kalaki. Gano'ng kalaki po. Ladies and gentlemen, diyan mo makita ang kahalagahan na magtanong ka muna kung patawag mong isang testigo o hindi. Kasi kung ipatawag mo kasi ang isang testigo, magsasayang ka ng oras sa tanong ng tanong. Pinakita ko naman sa inyo yung kanyang testimonya. Maniniwala ba kayo dyan? Yan, Pyra Lucaso. Tingnan mo yung Ramil Madriaga po. How truthful or how sinungaling he is. Paano magkasya sa 1 Granja yung ganong karami 1 billion? Na sinabi ni Ramil Madriaga na dineliver niya. Na-convict pa yan sa kidnapping. Sinintan siya ng kamatayan. Nailigtas lamang siya ng San Sebastian College of Law ng mga pro bono ng mga abogado. At pinabaliktad yung sentensya sa kanya sa kidnapping. Tapos, nasa kulungan sa ngayon dahil sa salang kidnapping, tinuro siya ng 2 biktima na Chinese. Ang Chinese na 2 biktima ay kliyente nila ni Madriaga. Si Madriaga kasi meron siyang fly-by-night na security agency at nagpo-provide siya ng VIP security. Ang problema, bantay nga siya, sinasalakay pa niya ang kanyang mga binabantayan. So, yan po. So, ngayon, tell me what is the wisdom of calling kahit sinong testigo na hindi pa nga ninyo binibet kung okay ba yan. Sa affidavit pa lang ni Madriaga, makita mo na kasinungalingan. Basta may nakasulat sa affidavit na hindi ka panipaniwala, huwag niyo na kunin yan kasi sayang lang ang oras niyo dyan.
At dahil pinirman yan, sigurado guilty yan sa perjury na sinampa ni Attorney Salvador Paulo Panelo. Grabe. Yan po. Magagamit mo ba yung testimonya niya laban kay Sarah? Okay. So, yan lang. Ganun lang kasimple. How possible is it for us to believe in the claims of this Madriaga? Ganun lang. Wala na akong maraming argumento para madaling mabilis ninyo maintindihan. Ayan. Habang magtatawag na lang ako siguro, mag-shoutout na lang ako. Si Rando, anak na atapo na kabatan, kaya ni Sandro Lupin. Sir Sid, good eve. Brad, more power. LBF sa mga lahat ng Alcofans. Mon Barbas, good eve. Engineer Toto, sa tingin ko mahuhubaran na si Inday sa maglabas ni hindi. Iyan na nga. Paano mahuhubaran ni Madriaga si Inday? Sinabi ni Madriaga nakabitbit sa 1 bilyon, ganun karami sa isang super grandya lang na sakyan. Kaya, Man Barbas, kung mag-opinion ka, magiging sensible ka naman. Ilapit-lapit nyo naman sa makatotohanan ba yan o hindi. Ganun lang po yan. So, Gilbert Rodriguez, Teniente, kumusta? Kumusta si Lieutenant Gilbert Rodriguez? Sir Toto, ang kasinungalingan ay mahirapan sagutin ang how sa Cardinal of Investigation. Hindi lang si Madriaga ang sinungaling, pati na rin si Attorney Raymond Palad. Tama po yan. So, investigador pala ito si Lieutenant Gilbert Rodriguez, itong ikaw aktibo sa pulis. Tingnan mo, may mga cardinal doctrine pa kayo sa investigasyon. Unang tanongin niya, totoo ba yan? Dapat bago nyo prosigyon ang inyong testigo. Si Marang Bing Diboke, good evening, Atty. Toto. Halong permi. Si Jose Plumbeers, napakarami pera, mas marami dagan ang magugutuman ng dahil sa kasakiman ng mga senador, mga bubo talaga. Ang lahat ay sakim, gahaman, swapang, ganid. Alam mo ba kung bakit sila napaka mga bubo, yaman? Alfredo Alfaro. Pag ikaw pinanood ko, wala ako matutunan. Adi, wag ka naman huod. Man Barbas, I think, Engineer si Madriaga, wag mo daanin sa I think. Mag-analyze po kayo, gamitan mo ng logic. Hindi po sa totoong tao. Diyan pa lang, sinabi niya na kaya niya ipasok sa isang grandya yung ganong karaming pera. Rodolfo Santiago, malalabnaw ang utak ng mga naniwala kay Madriaga. Greg Babaran, magandang gabi po. Gaslighting, Mang Toto. Nag-burlis na lang, Sara, hindi hubad. Ano bang burlis, Sara, hindi hubad? Puro kay mga kwan. Si Joey Rap, Tago Bossing. Oy, Brad. Tawag dito, let's be friends, mga Alcotans sa emisyo, Marawi. Lax Gadya, isang military duffel bag contains only around 55 kilos. Yan. Kinasya the shit, pinasok daw nila 35 million. So, mga 35 kilos. Sabi ni Beritna Spears, good evening po, watching from Dait, mabuhay. Mga DDS, mabuhay po, attorney, you're the best. Bonnie Freni, Dr. To, wala kang CF Sinday, in 2022, 2023, 5125, bali pa siya dyan. Cool heart, sa larangan ng batas. Dr. Kasing, maraming alam yan dahil nag-aral ikaw. Buhaw-buhaw. Sa Darwin Torres, tinira ka tuloy. Tapos si Galaxy, very clear po ang discussion niya, attorney. Salute you po. Good evening, Sir Toto. More power. Joe Erap, Tago Bossing. Let's be friends, Brad. Okay. Okay, sa ino pang iba. So, si Salong Gasakal. Hindi lang sinungaling si Madriga, super baliw pa. Gangs TV, ang yaman pala ni BBM. Galing Malita, mga pera dyan. Cool heart, kasinungalingan lahat sinasabi ni Madriaga. Gangs TV, ang yaman pala ni BBM. This is the Imperial Republic. How are you, comrade Filipino? Tapos, Lax Gadya, 1 billion, I guess is almost equal to 1,000 kilos. 1 ton po yan ang bigat. Ronald Buag, Sir Toots,
Matut yun, manood pa lang. Okay, Nancy Punto. Sana Dr. Toto, sumali ka na para sa Kongreso. Huwag ka lang mag-alala kasi may balak ako tatakbong senador. Richard Monterola. Katoto, kinidap for ransom ang trabaho niya. Tapos bilyon. Sino ba naman ang papayagan mo? Magbabantay sa iyo, may record ng kidnapping? Gawin mong bagman? Alden Soliano, God bless. Tapos Zolo, alam mo si Madriaga, ang tawag ko dyan, Bikoy Dos. Yung unang Bikoy na ginagawa ng Trillanes na sentensya na. 2016, binoto nyo, demonyo, magnanakaw. 2022, binoto nyo, adik na magnanakaw. 10 taon na tayo nagkalitsi-litsi. Mga kasama, dinamay nyo pa kami, tapos ngayon, kami pa. Okay, Bonnie Freni, Dr. To, wala pang sipsinday ng 2022. Raymond Libugas, attorney, ano yung mga exception about bank secrecy law? Relevant ito sa impeachment case. Impeachment case lang ang exception po, Raymond Libugas. At hindi case ang proceedings. Yung impeachment proceedings ng House, hindi yan case. Unless kung i-file na, saka pala maging case. Kaya, hindi siya kasama sa exception to the rule. Okay? Dapat ibahin yung case, ibahin yung proceedings. Intindes? Gia, 22, kayo ang bumoto sa grupo ng mga magnanakaw, unitives, ang bumoto sa demonyo. Kristo Halayahay, ay sus kasir, kahit ano paninira nyo sa Duterte, hindi gagana dahil maleta sa mga buhaya. Sa panahon ni Duterte po, in fairness sa Pyra Lucas, walang maleta na lumalabas. Panahon lang ni Bungbong yan. Ronel sa carpet, tsaka sa hearing nga sa unprogrammed funds, ang pinakamalaki, lumaki lang ang mga unprogrammed funds sa panahon ni BBM. Maliit, pinakamaliit sa panahon ni Duterte. Borka, attorney, tama na, mas bawal ang daming pang-abala na para. Galaxy, the author is on Dalong Kanin. Crazy, good evening po, Dr. Kasing, always watching from overseas. Likes dan, kung walang tinatago, hindi matatakot. Kakaya po baga isuwar sa buong mundo. Isip mo, bubo pala mga Pilipino. Ginagawa ng bubo mga Pilipino. Ako nga parente, Kasimanwa, Lorna Baldustamon Ledesma. Good eve, Toto, watching from Iloilo. Wow, damong salamat. Maayong gabi sa mga Ilonggo. Sa mga Karaya, mahit gagabi kaninyong tanan. Ano sabihin mo, kalbo? Maka Duterte pa ako, pero huwag mo tabaging Dutae. Ganun lang kasimple. Kay Kumaro, good evening po, Dr. Toto. Magaling, sir. LMN, D, TMMA. Raymond Ribugas, please attorney, explain Article 11 of 1987 Constitution up to the Congress rule of power of sige, bago ako lumabas, sasabihin ko for the purpose of telling you kung meron bang power to subpoena na nakalagay. Yan explain ko sa inyo. At wala pong nakalagay. Better yet, ilabas ko na lang yung Article 11 na kopya ng Constitution para makita ninyo. Baldman, pare kaming balda. 6K projects on education purposes DepEd, wala na 1K. Nagawa na bigay ng budget sa napunta sa confidential road. Hindi po. Siguro, at one special occasion, mag-vlog ako para malaman niyo ang rason kung bakit umalis si Sara sa Department of Education. So, Jing Kwasay, Red Eye, si Sir. Okay lang Red Eye kasi kagigising ko lang Mix Parimore, si John Vic, dahan-dahan nang bumabaliktad, ginagaya niya sa batas mga kalsadi na Digs. DRL, nag-audition ka din kay Sara pero di ka pinapansin. Anong audition sinasabi mo? Attorney, na totoo mangyari kay BBM? Hindi ko alam kay BBM. Legislation, so di pala trabaho ang iba pong investigate sa impeachment. Ang investigate para sa paggawa ng batas, iba rin yun. Huwag mo pagparihuisin yan. Kumusta po, Lani Drilon, kamag-anak ni Frank Drilon. Signature, where did you study? Idiot. I studied at Pamantasan ng Lungsod ng Maynila. Idiot. College of Law ng PLM at saka sa Mindanao State University. Both scholars in those two schools. Wala ka na mga buhok. Okay lang mo na buhok. Ang utak na lang nakatago. Manny Bundok, good eve, Dr. Toto. Nakakasuya ka talaga. Alparo. Mr. Hersey. Tawag sa akin Mr. Hersey. Gamora, bayad talaga sila. Style noon.
time ni CJ Corona, isa nasa likod pag ma-impeach. Faith, very well said. Attorney, very much appreciate your explanation. Okay? So, Zeros, Bayros, meron kayo proof. Anong proof? Binabayaran si Bandilaga? Binabayaran yan? Sino ba naman magsusugal ang sarili na walang bayad? Nakamute ba? Gerly Dotilios, ano saan kanina. So, Barry Gutierrez, Barry Gutierrez, hindi Gibara. Okay. Gabriel Mihurada, please. Tapos, legendary watching from Antipolo City. Galaxy, puro impeachment ang inatupag. Instead, pag-usapan ng problema sa Pilipinas, nakakaya. Dato is case gamblang. Attorney, good day. Maayong gabi. Robita Padilla, good evening po. Legendary Dato Iskig watching from Barm. Okay, sa Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur. Maya Pabega, attorney watching from Pampanga. Okay, Bapa. Raul Lanay, good evening. Toto Kasing watching from Hong Kong. Joseph Andres, good morning sir. Dato XK is Gamblang. Alaikum assalam. Pakat, Blisilda Asuncion. Laxgaja, good evening Toto. Very good friend, just here listening with your analysis. Gamora, kaya pala walang project, inubos ang pera sa impeachment kay BP Sara. Really assist yo. Magandang gabi. Galaxy, Maya Pabingi. Romel Diaz, Amik. Okay, sino pang iba? Domsday, Jose Plambergi. Si Chloe Cloan Pangan. O sige, mga Kapampangan din ito. Ronald Bual. So anyway, ipakita ko lang sa inyo. Sa totoo lang po, i-type natin yung Constitution. 1987 Constitution. Wala pong nakalagay sa ating konstitusyon na binigyan ng kapangyarihan ang House of Representatives patungkol sa impeachment proceedings. Kung may kapangyarihan ba sila kung may kapangyarihan ba sila sabpina, wala po. Ito po yung Article 11. Okay, ipakita ko sa inyo yung Article 11. Mamaya ko ng pera, itago natin 1 bilyon. Ito po yung Section 2, Section 3, Paragraph 2. A verified complaint for impeachment may be filed by any member of the House of Representatives or by any citizen upon a resolution of endorsement by any member thereof, which shall be included in the order of business within 10 session days and referred to the proper committee within 3 session days thereafter. The committee, after hearing and by a majority vote of all its members, shall submit its report to the House within 60 session days. From such referral, together with the corresponding resolution, the resolution shall be calendared for consideration by the House within 10 session days. Wala pong nakalagay dyan. Yan lang mismo. Wala pong nakalagay na power to subpoena. And if it is not written there, then it cannot be done. If you are doing something that prejudices the rights of persons, then you cannot do it if there is no specific law that says so. Powers can never be presumed. Ganun lang po ang principle dyan. Okay? Hanggang dyan, mga kaibigan ko, ay dyan na muna tayo mag-discuss yan. Okay? Magandang gabi po. At babalik po ako mamaya. Pag-usapan natin yung nagsampa po ako ng motion for reconsideration sa kaso na laban kay Erwin Tolpo na binasura ng Senate Electoral Tribunal nitong nakaraan. Nagsampa po ako ng motion for reconsideration kanina kaya sasakit naman ang ulo ni Erwin Tolpo. Maraming salamat po. Babalik po ako. Kakain lang muna ako ng saluyot. Ay, tika mo na. Bago po ako alis, meron akong balita sa inyo. Napakagandang balita. Ito po ay patungkol sa inyo. Kahit galit kayo sa akin o hindi, makinig po kayo. Ito po ang aking kamay. Dati po ganun yan, hindi maibalik. So sa loob ng 2 linggo, 3 linggo na kumakain ako araw-araw,
minimum ng 1 cup ng dahon ng saluyot. Kung sa Ilonggo pa Tagabang. Hindi ko napansin, bigla na lang bumalik ko, nawala na yung gout. Tapos yung paa ko na laging namamaga, parang may mga labang tubig, nawala na po lahat. Kaya napakaganda talaga ng epekto. Kahit anong kainin ninyo, marami mang sugar, marami mang carbohydrates, basta lagi meron kayong tinatawag na 1 tasa na dahon ng saluyot, kainin nyo po yan lagi. Iluto nyo kahit anong klaseng luto. Haluan nyo ng puso ng saging, o haluan nyo ng labong, haluan nyo ng gata, o dahon lang na parang luto ng mga Cebuano na kagaya ng lauoy, o luto ng mga Ilonggo kagaya ng linagpang, pwede rin. Tapos haluan nyo lang ng hibi, o yung tawag sa Ilonggo na kalkag, okay na yan. Yun lang ang luto na that is applicable to all, no? Kung sabadista ka, huwag ka lang gumamit ng hipon. Iba, isda na lang gagamitin mo, ilalagay mo. Napakaganda nga, oh. At dati ganun ang kamay ko. Hindi ganon. Ganon na, no? Hindi na nga ako makagitara eh. Pero ngayon, sinunod ko lang kapatid ko. Ineksperimento ko rin sa buhay ko. Ang makagandahan yan, araw-araw, hindi ka ma-diverticulitis kagaya kay BBM. Kasi araw-araw magandang EBS mo. So because of that, ayan, kaya nirecommend ko sa inyo, 1 cup na dahon ng saluyot araw-araw. Okay? Maraming salamat po. Si Rod Saruna, tuloy in. Attorney Toto, Kausing, we like you always. Salamat po. Helen Baguio, naimbang karabim, mga kabsat ko. Raymond Ribuca, Section 8 of Article 11 of Article Constitution. Masyado na marami, mahaba na po tayong oras. Mon Barbas, TRO denied, hindi naman po ibig sabihin kapag na-deny po ay wala ng pag-asa. Ay antayin nyo lang. Sigurado meron niya matatalo kayo dyan. Ikaw man Barbas, alanaysin mo naman. Magpakatalino ko naman po. Huwag kang mga susunod-sunod sa mga bubo. Huwag mo sundin mga UP na taga mga bubo na niluloko lang tao. Galaxy, Chris Vlog, sino pa? Raymond Ribucas, Galaxy, Whisper, Loud, Philippines, Leonard Brosas, Rico Dalapan Ricolito, watching here in Misamis Occidental. Kumusta si Henry Sevilla? Animal. Animal. At tapos, si pakawalang asong ulol ng administrasyon si Madriaga. Ang gumawa pala ng affidavit niya si Leila de Lima. Nako, nakakahiya. Okay, hanggang dyan na muna. Nimrod. Okay na. Agyamanak, mga lakay.